Oh. In-invite ako ng kapatid ko. Date daw kami. Parang na sa kanan. Pakainin daw niya ako. Dinala niya ako dito kasi may masarap daw dito na kilawin ba tawag niyan sa Tagalog. Basta kinilaw. Yung parang sinuglaw. Masarap daw dito. Ada pet. Ha? Adile? Treat daw niya ako. Aman. Aman ta. Siya talaga yung hawig kay mama. Ha? Kararating ko lang mamalengke kasi ang dami nang wala sa tindahan. Nandoon siya sa bahay. Sabi niya, gusto mong kumain? Siyempre kain na yan. Dala niya ako dito. Malapit to kina Ria. Itong lugar na to, Masaw. Tagalumbukan si Ria eh. Kamuti na mi? Kamuti, anayin siya sumuti dito. Sige. Alangin mong kinilaw? Man, ang isda ni mama man, yung beto siya. Ingon siya isda daw. Isang isda lagi. Bangus. Na sila boneless? Wala, way bunot kayo dito. Mao. Ito lang sa panay, pitalan yung sa tuna. Ganan lagi siya sugba. Ano sa panay? Naday sa tuna sugba. Nabaya. Sige. Okay, bangus ito yung ganahan. Palagi kami dito dati yung buhay pa yung papa ko. Dito kami halos linggo-linggo. Nagganyan yung ihaw-ihaw dito. Nung maliit pa ba kami. Babalik na rin to siya ng Cebu mamaya eh. Ha? Magbarko. Hindi ko talaga akalain na magkaayos pa kami nito. Sana nga na to. Tuloy-tuloy na. Sabi niya sa akin kanina, binag pa talaga yung karol ako. Pag-order talaga ng Red Horse eh. Pag inom-inom ba? Sarap. So, mo biyahe nga. Ayan, pakita ko sa inyo to dito. Ayan, to dito paliguan ng mga, paliguan ba siya na may mga cottage. Yung simpleng lang. Simpleng buhay, ukay ganda. Ganon lang dito. Mahugaw ha? Mahugaw ba? Tagal ko nang hindi nakapunta dito. Pero malinis ngayon ha, in fairness. Ayoko kasi dito na dagat kasi maraming naliligo at yung marumi siya ba? Pero malinis siya ngayon. Yan yung kamuti nila nakabalot. Yung pag kaya nito, yung pagbalat ba, nakakamay. Unya, may lagdang hugas og kamot. Sabi ko nakabalat na. Kung yung pagbalat dito, kung nakahugas kaya ng kamay yung nagbalat, sige lang, hindi tayo mabubuhay pag walang dumi rin. Talaga dito, cowboy. Sus, kung doon ka na lang bumili sa tindahan ng Red Horse, pila ilang Red Horse dire, mahal no? Yung pagtag 300. Kung bugiro ka. Pila man, sayang yung Red Horse ko doon, 135 Ang lang. gawin na sa imo ha? Kaya buluday ka ma-stress. Gusto daw niya dito kasi nawawala yung stress niya. Sabi ko, bakit na-stress ka ba? Marami daw talagang pumupunta dito para magpaihaw. Masarap daw dito. Tingnan natin. Sumama kaya talaga ako kaagad kahit daitan si Bisaya kasi na-miss ko na itong ganyan na yung ihaw nga na pork. Na-miss ko na yan siya.
Pero hindi naman na talaga ako palakain ng pork mula nung yung nag-abroad ako. Ito na lang ngayon, itong pagpunta ko dito ngayon, galing India. Pero hindi rin palagi. Mostly ano kami ni Shanley, chicken, gulay. Maganda tong orange, maganda daw to sa mata eh. Ano naman, lamig kailang kamuti man. Ang sarap ng kamote. Tamis. Tagal ko na hindi nakakain ng ganito kasarap na kamote. Usually kasi nabibili ko matabang. Ang sarap. Asa nakadapit? Ito may chicharon. Sige na. Tatlo 100. Sabi Tawag ko, sa ako kung nanaka sa tikman ko ila, muna Emerson. ba? Sabi ko, pag hindi masarap, ito lang kunin ko. Ang lamit man dyan. Sarap. Unsa ni nga? Chicharon. Unsa ni nga? Suka kanang bahal? Sa lubi, oh. Aw. Lubi na. Sa ano daw to? Sa nyog na suka. Try natin. Lami man din, no? Ang sarap. Ang hang. Balot na nga tagpuan, ma. Pinatoy balot, ma'am. Kasi ginagamo dala sa imo. Dala mo ng imong ka. Bili-bili pa ako ng slurs doon sa Bukidnon. Na, ang mahal. Hindi ko nagustuhan. Ang tigas. Meron pala dito eh. Ginagamo break ani, ma'am. Bali ang pustiso ha. Napaka-crispy. O di ba? Karon pa po din naman. Kung wala nimo, kung hindi niya kinuha doon, naghintay kami. Sabi ko sa kanya, kunin niya doon, hindi siguro yan i-deliver. Malay ba nila saan tayo nakaupo? Ano to ban? Kadagan lagi siyang gi-order man. Ano to? Sita mo ito mo kana. Ay na tos mama. Bangus. Wala matandog sa kuan. Ito man. Ana. Okay ra kay na ay kuan. Ayan oh. Kinamot diri away yung kutsara-kutsara. Kamay daw dito, wala daw kutsara. Nagkakamay naman talaga. Ito talaga ang pinunta niya dito. Ito sa ibig kong sabihin na kinilaw sa tawag sa amin dito. Iwan ko anong tawag to sa Tagalog. Kilawin yata. Saka ito. Bangus ni man? Ha? Sus mo gid ni ganahan ni mama oh. Walang kanin man? Walang kanin? Dahil ta karon. Det ka. Sikman natin yung sabi niya na masarap. Anong isda to man? Bangus lagi wala na bukog. Ay, akala ko naman bangus daw to na kinilaw. Akala ko naman yung malasugi. Masarap yung malasugi. Sarap nga. Wala na daw buto. Meron naman. Sarap, anghang. Ang sarap talaga. Ang sarap nga. Sakto sa templa. Ang sarap. Ayan music. Parang lang, fine dining. Magkano naman itong bangus man? Basta tanan 600. Lahat to, 600 siya. Okay na, di ba? Alam mo, barato na lagi man.
Lahat ganun. Hala, ang mura. Mano? Sabi ko, ba't mo ako libre eh? Lo. Nagastusan ka sa kay mama sa ospital, tayo. Ng alahas mo, may paglibre ka. Sabi niya, may tira sa alahas eh, para makabawi naman sa'yo. Nga karon. Nag-request ako ng paborito ng papa ko. Bakit kaya ganun, no? Yung kailangan, 'di ba, sa relasyon na, nagiging matibay daw ang relasyon. So, yung sa mag-asawa, sa magsyota, pag na kayo, yung may mga misunderstanding na doon yun nakilala kung ano talaga. Close kami, parang kaming barkada nung college eh. Barkada talaga kami. Itong ngayon, namin ngayon, as in, ang tagal. At saka, hindi ko na inisip na maging ganito kami, yung maging okay kami ulit. Hindi ko na inisip yun. Kasi talagang, parang gusto ko na silang kalimutan, yung ganun. As in, ganun pala, no? Pag yung blood is thicker than water. Sinasabihan ako niyan dati. Wala, hindi ako naniwala yung may galit pa si Bisaya ba. So, yun nga. Usap-usap kami. Tungkol kay mama, yung kay papa din, si papa, ganun. Dami naming napag-usapan. Hanggang sa nauwi nagprangkahan talaga kami. Ako ang nauna, prinangka ko talaga siya. Sabi ko, na sa totoo lang, ang usapan namin, hindi na namin ihalongkatin pa kung ano yung dati. Wala na. Pero sabi ko sa kanya, ito tayo lang dalawa magkapatid. Prangkahin na kita. Di ba ikaw, nagsusugal ka talaga. Okay yan, kung yan ang happiness mo. Pero, kailangan, alam mo yung limitasyon mo. At saka, isipin mo rin na ayan pa si mama at ganun nga ang sitwasyon. At alam mo naman din ako na wala na akong trabaho. Sabi ko sa kanya, ngayon, yung pagsusugal mo, sige, naaaliw ka niyan. Sinasabi mo, happiness mo yan. Okay yan, sa'yo yan eh. Sa akin naman, may kanya-kanya tayo, kahit magkapatid tayo, may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong mga obligasyon sa anak natin. Pero, anuhan mo talaga ng budget si mama ng pera. Kasi, yun nga, sabi sa akin na nga daw siya, overdraft. Sabi ko, prangkahin na kita. Hindi sa, habang buhay na may trabaho ka. Tatanda tayo. Tatanda ka. Sabi ko, ngayon stay in ka, may matirhan ka. Pagdating ng panahon na ikaw, wala na, matanda na, saan ka titira? Wala ka pang ni bahay. Yung anak mo, wag kang pakasiguro dyan kasi alam mo naman yung sa sitwasyon ko ngayon. Ako lang, concern lang ako sa'yo, na pagtatanda ka, paano kung yung wala kang pera, wala kang bahay, walang mag-aalaga sa'yo? Sana lang pinaglaanan mo rin yun. Hindi yung puro sugal ka lang. Kasi kita mo naman si mama sa atin. Mga wala tayong, may trabaho ka pero yun nga, sa mga ganyan, wala ka talagang budget. Sabi ko sa kapatid ko, ito kasi sa atin tagal kang walang trabaho, di ba noon? Nakatira ka pa nga sa bahay. Ako, nandun sa abroad. Alam mo ang pagkakaiba natin? Ako ngayon ang wala ng trabaho. Ikaw ang may trabaho. Ang pagkakaiba natin, nandyan pa si mama. At siguro alam mo din to, before pa ng sahod ko, 1 week before ng sahod ko, tinatawagan ko na yan si mama. Pinapalista ko kung anong mga kailangan nila. Yung tira sa akin. Kung walang tira, didiskartehan ko na yon. Nagkakarlit ako, nagmamasahe ako, kahit ano na lang. Basta kung ano yung nakalista kay mama, ibibigay ko yun, susobrahan ko pa. Pero ikaw ganito ka.
Nililista mo yung mga pangangailangan mo muna. Sa anak ko to, sugal ko to, sa motor ko to, sa ganito ko to. Kung may sobra para kay mama, kung wala, wala. Ganun ka eh. Yun ang pagkakaiba natin. Kaya ka talaga nawawalan, kaya ka puno ng utang. Utang okay, normal yan. Pero yun nga, sabi ko sa'yo, mag-ano ka rin kasi tatanda tayo. Alam nyo anong sagot ng kapatid ko? Sabi niya, basta, wag mo akong pakialaman. Yung pagsusugal ko, nagtrabaho ako para may pangsugal ako. Kasi, yun ang kaligayahan ko. Wala ni sino man sa inyong makapagsabi sa akin na anong gagawin ko or ihinto ko yung pagsusugal ko. Hindi ako magbabago. Walang makapagbago sa akin na ihinto ko yung... Sabi ko sa kanya, wala ko sinabing ihinto mo yan. Sabi ko, isipin mo rin. Kailangan alam mo paano mo anuhin. Lagyan ng limitasyon. Sabi niya, basta sa akin, ang masasabi ko sa'yo, huwag mong pakialaman. Ikaw, bahala ka kung anong gusto mo sa buhay mo. Ako, kung anong gusto ko sa buhay ko, gagawin ko. Basta ngayon, ito ang ko sa'yo, ibigay ko sa'yo yung assurance, hindi na ako gaya ng dati. Sabi niya, may point ka naman. Sabi niya, oo, kailangan ko talagang pag-anuhan ng budget si mama. Pero yung sugal ko, wag mong pakialaman. Ngayon, nung hinayaan mo si mama, sabi niya sa akin, nung hinayaan mo si mama, ang dami ko talagang na-realize. Ngayon, parang feeling ko na nandito na si mama, parang ang sarap na ng pakiramdam ko. Yun ang sabi niya sa akin. So sabi niya, tanggapin mo na lang. Sabi pa niya na hindi mo alam kung anong saya ko ngayon na si mama nandito na sa bahay mo. Ang saya ko talaga. Sabi ko sa kanya, yun lang, masaya ka, hindi ka masaya na naging okay tayo. Ayun. Yung tawanan kaming dalawa. Sabi niya na, yun nga, sana, talaga, gusto niya na, hindi na daw nga kami magka-diferensya. At pinapangako niya na, dahil sa, saya nga niya na nandito na si mama, hindi daw niya talaga, hindi kita hahayaan. Sabay natin tong haharapin. Kaya masaya, oo, ang saya na naging okay kami ng kapatid ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Kayong lahat, ang dami niyong naitulong sa akin. Sa hirap at ginhawa, nandyan kayo. Sobrang ang saya ni Bisaya. I love you all from the bottom of my heart. Mwah! God bless!